He loves me. He loves me not. He loves me. Pero bago niyo para maubos ang talulot ng mga bulaklak, kakapitas, alam niyo ba na may ilang bulaklak at dahon na namumulaklak din daw pagdating sa dala nitong health benefits? Ang mga petals at dahon na puno ng kulay, pampahaba rin daw ng buhay. Yan ang mga healthy halaman para sa ating kalusugan. Ang 34-year-old na si Mommy Paula, mahilig daw sa bulaklak ng ternate. Hindi raw para gawing dekorasyon ha, kundi para ihalo sa pagkain. Batay raw kasi sa research ni Mommy Paula, ang blue ternate o ang butterfly pea, mainam kung gustong magpaka-healthy. Actually, nag-start yon nung napatira kami sa Batangas sa side ng husband ko. Meron kasi sila doon tanim talaga. Doon talaga malalago yung tanim ng blue ternate. Ang alam lang namin before is tea. Tapos, since marami yung bunga nun yung bulaklak doon sa Batangas, naisip namin, paano pa kaya yung meron pa kaya ibang recipes na pwedeng paggamitan ng bulaklak? Kasi sayang. Mula sa biniling unang 2 bungkus ng blue ternate, sinimulan niyang itanim ito sa harap ng kanilang bahay. Madali lang daw kasi ito alagaan at halos araw-araw pa kung ito ay mamulaklak. Kung gusto mo siya ng fresh, yung kakainin, kunin mo na siya agad early in the morning or kahit mga before lunch. Pero pwede din kasi siyang dried, pang lagay sa tea. Kasi yung bulaklak na pinoproduce ngayon nung sa amin, parang sakto lang siya for everyday consumption. Hindi na namin madry. Pero teka, hindi lang daw ito pang tsaa. Nang sinimulan kasi nila ihalo ang blue ternate sa inumin at pagkain ng kanyang amang may diabetes, bumaba raw ang blood sugar nito. Si Papa nag-e-error nga yung yung sa glucometer nun kasi mataas talaga. Tapos ngayon, ang alam ko talaga, hindi siya nagme-maintenance. Mas mababa dun sa dati. Siguro ang highest na ngayon nasa 140, 130. Hindi na siya gumagamit ng maintenance niya for diabetes. Sabi namin, baka pwedeng gamitin na rin namin kay Mami. Since nasimulan na rin niya, yung kay Mami naman, for cholesterol naman kasi, lagi siyang high blood. So sabi namin, sige ituloy natin yung paggamit ng blue ternate. Pati nga raw sa kanin, inihahalo na nila ang blue ternate na blue rice kung tawagin. Huhugasan. Babanlian ng mainit na tubig at ihahalo sa isasaing na bigas. Babanlian mo muna yung flowers, saka mo siya ibubuhos yung tubig pag sinaing mo na para mas maganda yung kulay niya. Tsaka distributed talaga yung vitamins and minerals kung anong meron dun sa flower. Ayon sa registered nutritionist dietitian na si Relly Ann Palpalatok, may taglay na calcium, magnesium, potassium at phosphorus ang bulaklak na blue ternate o butterfly pea. Nakakatulong po ito sa ating bones, sa ating muscles, saka sa ating skins. Mayaman din ito sa anthocyanins. Ayon sa mga pag-aaral na nakakatulong po sa pagbababagal na pag-absorb po ng carbohydrate sa ating katawan, nakakatulong din po ito sa paglaban po sa pagtaas ng cancer cells sa ating katawan. Para i-level up ang pagiging healthy, hinahaluan din ni Mami Paula ang kanin ng malunggay powder na mayaman naman sa vitamins A, C, and E. Malunggay extract po ay mataas po yan sa vitamin C, A, saka C na nakakatulong po sa ating mata, sa skin at sa pag-fight po ng ating or pagtaas po ng immunity natin. Kaunting halo lang pagkakulo ng sinaing. At matapos ang 10 minuto, pwede nang ihain ang blue rice. Kakaiba man daw ang kulay, wala naman daw itong epekto pagdating sa lasa ng kanin. Hindi niya na-alter yung lasa ng pagkain. Kaya mas okay din siya. Pag nilagay mo siya sa salad, as in yung hilaw, para ka lang kumain ng wala talagang lasa. Healthy ang pambara, kaya healthy rin daw dapat ang panulak. Kaya ang blue rice, pinartneran pa ni Mami Paula ng butterfly pea lemonade na talaga namang easy peasy ang recipe. Ilagay lang sa mainit na tubig ang bulaklak ng blue ternate tsaka salain ang katas nito. Dagdagan pa ng asim sarap na kalamansi. Talaga
talaga namang pamatid-uhaw na, healthy and refreshing pa. Kaya ang 3 taong gulang na chikiting ni Mami Paula na si Sky, picky eater no more. Masustansyang pagkain man daw kasi ang inihahanda ni Mami Paula, magana pa rin itong kumain dahil sa makukulay na pagkain nakahain. Hindi yan masyadong kumakain ng rice before. Minsan, puro ulam lang. Tapos nung nakita niya yung blue rice, yun, parang siguro nakita niya na kakaiba. Tapos yun, mas kinain niya. Tapos ngayon, tuloy-tuloy lang yung pagkain niya ng blue rice. The taste is like white rice. Favorite ko po kasi ang blue rice kasi masarap. Pero kung sa pagiging mainam sa kalusugan lang daw ang usapan, hindi raw pahuhuli ang makukulay na bougainvillea yan na madalas nating makita sa mga bakuran. Ang 26 anyos na si Chris, 5 taon nang nagtatrabaho bilang isang nurse. Kaya naman para sa kanya, importante na pangalagaan ang kalusugan. Sa work po namin, since healthcare provider po kami, so kailangan hindi po kami syempre magkasakit since kami po yung nagbibigay ng care sa patients namin. Sa family din, so kailangan, since kami yung exposed, so dapat malakas yung immune system namin, hindi kami dapat maka-acquire ng sakit. Isa raw sa nakita niyang mabisang pampalakas ng resistensya, ang bougainvillea na ginawang tsaa. Nakita ko naman yung explanation niya. Syempre, as a nurse, kumbaga, binasa ko din yung content or kung ano ba yung mga possible effects or benefits nun before po inumin. Yung lasa po niya, so very light lang naman siya. Medyo may bitter, may mapait lang na aftertaste. Sa paggawa ng kanyang bougainvillea lemon tea, tinatanggal niya muna ang gitnang bahagi o yung pinakabulaklak ng bougainvillea. Sunod niya itong hinuhugasan para mawala ang dumi o alikabok sa halaman. Tsaka ito pakukuluan ng 3 hanggang 5 minuto. Sabay dadagdagan ng honey para sa kaunting tamis, tsaka sasalain. Lagyan lang ng yelo at lemon at sa loob lamang ng 5 minuto, ready to serve na ang bougainvillea lemon tea. Nagtatalo ang tamis at asim, pero lasa mo yung honey. Meron po siyang tinatawag na beta-cyanins na isa po siyang chemical na madami po ang benefits nito tulad ng nakaka-help po sa immunity ng katawan. So with that one po, nakaka-help din po sa pag-prevent po ng cancer at saka yung hindi po niya pagdami, no? Pero paalala pa rin mga kapuso, hindi lahat ng halaman may magandang dulot sa ating kalusugan. Kaya mainam na sa mga eksperto pa rin magtanong kung ito ba ay ligtas na makain o mainom. Importante dyan yung source, yung safety ng source kasi kung paano pinrocess yung source. Ano ba, may mga paggamit ba ng pesticides o kaya minsan kahit na organically grown ng isang halamang pagkain o halamang gamot, no? Yung sources ng heavy metals galing doon sa lupa kung saan ito tinanim, no? So maaari rin nating makuha ito. Bawat isa sa atin, iba-iba ang paraan para maging fit and healthy. Basta siguraduhin ligtas ito at mainam sa katawan at hindi magdudulot ng peligro sa kalusugan.